Una sa ating mga balita, tiniyak ngayon ng Malacanang ang mga hakbangin upang maprotektahan ang taong bayan kaugnay ng planong dagdag singil sa kuryente na nais patupad ng Meralco. Ang buong ulat ihahatid sa atin ng ating kasamang si Rocky Ignacio mula sa Malacanang. Live. Maraming salamat, Ralph. Inilatag na ng Malacanang ang mga hakbang upang matiyak na walang pag-abuso sa power industry, pati na rin na matiyak ang kapakanan ng ating mga consumers. Kaugnayan ng sinasabing dagdag singil sa kuryente. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, nais kasi ni Pangulong na matiyak na hindi maipapasa ang dagdag singil sa taong bayan. Inilatag ng Malacanang ang mga prioridad na hakbang upang protektahan at hindi maabuso ang energy market pati ng kapakanan ng taong bayan hinggil sa nakaambang dagdag singil sa kuryente. Ipinahayag ito ni Presidential Communications Secretary Sunny Coloma sa harap na rin ng kautusan ng Pangulo na imbestigahan ang umano'y sabwatan ng industry players sa usapin. Nais kasi ng Pangulo na tiyaking hindi maipapasa ang hindi makatarungang singil sa publiko. The President is determined to get to the bottom of what really happened and to prevent this from happening again. Kung susuriin natin ang mga isyong nailahad na hanggang sa Senate hearing kahapon, ito ang lumilitaw na dapat pagtuunan ng pansin bilang corrective actions upang tiyakin ang kapakanan ng mga mamamayan. Una, dapat paghandaan ng lahat ng industry players ang mga itinakdang pagkumpuni at pagsasaayos, regular maintenance schedule, ng malampaya at iba pang pinagkukunan ng supply ng kuryente. Pangalawa, kailangang tiyakin ng ERC na siyang chief regulator ng power industry na walang sabwat, collusion at pang-aabuso, abuse of market power na magaganap at hahantong sa di makatuwirang tubo sa negosyo, unjustifiable profits. At kung matutuklasan ito, ayon na rin sa batas ng EPIRA, dapat bawiin ang sobra o di makatuwirang tubo, unjustifiable profits. Gate pa ng palasyo, malinaw naman ang patakaran na nagaganap ang malampaya shutdown kada 2 taon para sa maintenance, kaya naasahan na rin ang dapat kahandaan ng industry players. Nais kong ilahad muli ang mga nauna ng pahayag ng Pangulo. Una, malampaya shutdown is not an unusual event. It happens every 2 to 3 years. There is periodic maintenance required. Foreseen event yon or foreseeable event. Alam mo na yung magpo-produce ng fuel mo will not be able to produce. Then you have to find a substitute. So, yung pwedeng paghandaan, dapat pinaghandaan. Pangalawa, our impression is there are people who really made a very significant profit from this situation. Under the there is need to look into possible collusion and abuse of market power. And if there were unjustifiable profits, the ERC can order a disgorgement of these profits. Pangatlo, my position personally is, if it was a commercial decision that was wrong, government never promised that they will be shielded from their wrong decisions. And it follows, if it was wrong, a wrong decision, again, ilagay ko lang yung if. Tatapusin muna yung investigation. Pag mali, hindi naman dapat ipapasa sa consumer yung maling desisyon ng negosyo. Sa kasalukuyan, hinihintay na rin ng Pangulo ang resulta ng investigasyon sa umano'y posibleng sabwatan sa nakaumang nasingil sa kuryente. Kaugnay na mga kaukulang hakbang na ito, heto ang mga ginagawang aksyon ng mga ahensya ng pamahalaan. Una, investigasyon ng DOE at ERC hinggil sa umano'y collusion, market power abuse at anti-competitive behavior. Pangalawa, parallel investigation by the Office of Competition of the DOJ. Pangatlo, review for possible amendment of EPIRA. Patuloy na tinututukan at inaalam ng Pangulo ang mga pagsisiyasat at pag-aaral na ito. Patuloy ring titiyakin ng ating pamahalaan
na magkakaroon ng sapat na supply ng kuryente para sa mga pangailangan ng mga tahanan at industriya sa presyong makatwiran. Government is committed to ensure sufficient supply of electricity to households and industries at reasonable rates and foster a business climate that encourages continuing investments in energy development. Kasunod nito, tiniyak ng Malacanang ang pag-iral ng due process sa usapin. Sagot ito ng palasyo sa posibleng pagpapatupad ng revamp sa ilang government agencies na umano'y naging pabaya sa usapin. Dapat rin anyang bigyan ng pagkakataon na sagutin ni Energy Regulatory Commission Chair Zenaida Ducot ang petisyong pagpapaalis sa kanya sa pwesto ng akbayan sa Office of the President. Yung pong parehong tanggapan ng Pangulo at tanggapan ng Ombudsman, meron po silang tinatawag na concurrent jurisdiction sa kaso. Yaman din lang at yung kaso ay inihain sa tanggapan ng Pangulo, yung Office of the President ang magte-take cognizance dun sa kaso. Suspension can be imposed if warranted, only after respondent shall have submitted comment to the complaint and due process shall be observed. Nauna na nga tiniyak ni Pangulo Aquino na walang dapat ipangamba ang publiko dahil may sapat na supply ng kuryente ang bansa. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.